So, check. Sige po, babasa tayo ng Bible. Aking text ngayon ay nasa 1 Corinthians. Eleven, 23, 26. Sige po, nasa iyo yung title mo. Ang aking pong topic ay Institution of the Lord's Supper. Okay? Dahil meron tayong banal na hapunan ngayon. Dito muna ako magpo-focus sa 1 Corinthians chapter 11. Yung 1 Peter, huwag mo na yun. So, para ma-remind po tayo ng ating communion service. So, babasahin ko sa inyo yung aking text. 1 Corinthians chapter 11, 23 to 26. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Yesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Siya makapagpasalamat. Ito ay kanyang pinagputol-putol. Sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Hindi paraan ay kinuha niya ang kopa. Katapos maghapunan, na sinasabi ang kopa ito'y siyang bagay. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom ito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito, at naman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon. I-invite ko po kayo mag-pray tayo. Let's pray po. Maraming pong salamat sa inyo, Panginoon. At kami muli mong tinipon para sa inyong salita. Tanging awa mo lamang at biyaya. Pwedeng magbigkis sa amin upang makapagpatuloy kami sa Ebanghelyo na aming tinanggap. Hiningi po namin ang iyong gabay, kung anumang katotohanan inihanda mo sa amin upang magpakinggan po namin. Ihanda mo rin naman ang upang matanggap po namin ang inyong salita. Buwaan namin patuloy itong maghatid ng pagbabago at kabanalan sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus po aking
So, huwag mo nag-rise sa 1 Peter. Minarapat ko dito sa 1 Corinthians chapter 11. Ayaw mo na mag-aaral. Total communion ngayon. So, gusto kong ipaalala sa inyo ang sabi nating communion service. Kung naiintindihan po ninyo ito, kung naiintindihan niyo ang communion, gusto niyo araw-araw communion. Kasi ano yan celebration niya sa Kristiyano. Sa isang Kristiyanong tinubuos ng Panginoon, ang communion, kaya sabi natin communion service. Ito ay isang gawain na iniwan sa atin ng Panginoon. Si Jesus, wala na siya ngayon. Sa ating paningin, di ba? Pero narito siya sa mga elementong yan. Spiritually speaking. At tandaan po nyo, ang isang believer ay laging kasama. Araw-araw yan. Hindi physically, but spiritually speaking. Kung mga spiritual tayo mga tao, alam natin si Jesus ay napakalapit sa kanyang iglesia. Okay? So, itong gagawin natin ito, mamaya, pero ipapaliwanag ko muna. Kung konti medyo nagantay kayo kasi may service to, meron din communion. Alam niyo naman, mahaba yung biyahe, kaya minsan nagtatagal ako. Hindi ko pa nga natapos yung service ngayon. Naalala ko kayo dito. Ayaw ko rin kayo maghintay, kaya lang. So, mamaya, celebrate natin ito. Pero pagkatapos ninyong marinig, Tagalog ba yung sige? Tagalog. Itong ating preaching. 2 ordinansa ang iniwan ng Panginoon ng Iglesia. Sinabing ordinansa, sakramento. Pag sinabing sakramento, ordinansa, utos. Okay? Una yung water baptism. Baptism. Yung baptism, minsan lang yung mangyayari sa isang believer ni Cristo. Okay? Pag ang isang tao ay naging Kristiyano, dapat kaagad-agad bautismuhan. Kaagad-agad kung talagang siya ay tumanggap sa Panginoon. Na, sinabi nating ordinansa, kapatid ko, utos po yun. Okay? Hindi nagliligtas ang baptism, believe that, pero kailangan gawin ng isang tao na tumanggap, nagsisi, at tinanggap si Kristo. Kailangan niyang gawin yon. Baptism. Siguro, magtatanong kayo minsan, bakit dito ginagawa natin, ini-interview natin? Kailangan talagang gawin yun. Masiguro din natin, yes, at yung mga nagpo-protest ng kanilang faith kay Christ. Hindi naman masama yun. Yun ang una, once in a lifetime, in our Christian experience, yung baptism. Okay. Pangalawa, ito yung Lord's Supper. Ito yung communion. At ito yung gagawin natin, indefinite yung nito Ito'y tuloy-tuloy. Kailangan inuulit. Katulad na sinasabi ng Bible, gagawin natin ito hanggang sa dumating ang Panginoon. Kung naiintindihan natin ang communion, ito'y isang matamis sa puso natin na inaalala natin ang isang bagay. Okay. Now, bakit mahalaga itong ordinansang ito? Communion. Inulit ko yung baptism, minsan lang nangyayari yun. Okay. Although, siyempre, din namang balita ng mission, kaya po rin ang magpapabaptize sa bayo. Wala namang problema ka rin nung talagang iniintindihan ng minuna. Pero yung talagang water baptism, minsan niya talagang yun. Kung hindi siya seryoso noon, hindi pa rin magiging invalid yun kasi kung nagseryoso. Kaya minsan lang talaga ginagawa yun. Pero yung Holy Communion, yan ay continual remembrance sa itong patuloy na pag-aalala sa kamatayan ng Panginoong Jesus.
Kristo. Ngayon, bakit natin ito yung naalala? Anong reason? Okay, babasahin ko sa inyo, hiramin ko lang sa Bible. Sa Bible notes ko. Hindi ko alam kung sino nagsulat nito, pero hiramin ko, babasahin ko sa inyo. Banal na hapunan, sabi niya rito. Ang banal na hapunan, tinatawag na ding hapag ng Panginoon. Banal na komunyon, pagpipya, piraso ng tinapay, Santa Cena, at iba pa, ay isang makasaysayang pagsunod sa pinag-uutos ng Diyos na ating alalahanin magpakailanman. Ito rin ay isang taimtim na pagsasadula, taimtim na pagsasadula. Kaya yan, gagawin natin yan, pagsasadula sa mayamang biyaya ng kaligtasan na naranasan ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ang krus na siyang simbolo ng mapagbigay na pag-ibig ng Diyos ay sentro sa gawain ito. Yun. Ito akin lang to Sa akin, pag sinabing komunyon, kung ano yung nangyari sa loob ko, ilalabas ko rito. Bago yung physical, bago yung nakikita ninyong gagawin natin yan, kasi right yan Kasi ritual yan kahit sa Catholic, ginagawa natin yan. Hindi. Ang ibig sabihin yan, kaya natin gagawin yan, may nangyari sa'yo sa loob. Hindi lang outward, external observances yan. Kundi, walang kabuluhan yan, maging ang pagsamba kasi sa Diyos, walang kabuluhan, pag hindi mo naintindihan ang ginagawa. Kaya mag-iingat ka, examine, huwag kang dadampot dyan kung hindi mo naintindihan. Anong ibig sabihin yan para sa'yo? Ngayon, sa mga nakakaunawa, yan ay kagalakan. Kasi pista yan Celebration yan. Ang tawag dyan, communion, Lord's Supper. Na ba't mo gagawin yan? Yan ay panlabas lang. Hindi ka kukuha dyan para maligtas. Hindi ka kukuha dyan para lamang masabi mong Kristiyano ka. Hindi ganon. Kailangan, alam mo, na ikaw ay kukuha at magpapartake, kukuha ng tinapay at iinom sa Diyos. Kasi may nangyari sa loob mo. At yung nangyari sa loob mo, ilalabas mo. Yan ang ibig sabihin niya. Kasi, yan, elemento yan Material lang yan. Ibig sabihin, walang bearing, walang kaugnayan sa langit. Kung ang pag-uusapan ay physical at external. Pero bago mo gawin yan, spiritually speaking, may nangyari talaga sa'yo, sa iyong kaugnayan kay Jesus. So, wala mo kanyan, dadrama mo imilyari kaya ka. Subungi, inom ka, nanin mo rin sa balita, sinasadula mo ang nangyaring kaligtasan. Kung sino ang nagligtas sa'yo. Muli nasabihan, yung iso matutol, may pag-aralan tayo, tungkol yung kaligtasan yan. Ang gawa na ng Diyos, na malino bagay maslag na ningaldo, eting yatong hindi atin yung gawa in Diyos, way back more than 2,000 years ago. Kaya nga, ang mga unang Kristiyano, ginagawa rin yan, inuulit-ulit sila. Ngayon, pag ginagawa natin mamaya yan, parang, meron din ako pong TV po ng death anniversary ng Jose Rizal. February, patang death anniversary ng isang reenactment. Meron mga sublado doon, may dalang barel, at idadrama kung paano namatay si Rizal. Diba? Sa TV lang yun. 1896, nung siya binarel, in-execute sa Bagong Bayan, sa Meta. Reenactment lang yun, isinasadala lamang yung totoong nangyari noon. Now, hindi perfect example yun. Ito, totoong nangyari. Totoong nangyari noon at totoong nangyari sa'yo. That's it. Hindi lang siya basta tinapay, sagrado yan, hindi lang siya basta juice o katas. Pag ininom mo, o ganon, naalala ko dito rin nangyari. Ganun lukong-lukong nakapasok dito Sabi, nag-ano kami, way back 1994, 93, gano'n. Sabi na isang medyo
Di ba may sayo din magaya. Kaya pastor, alala ko din yan ni merienda na. Eh di kasi dininan, kasi niya dininan uling, fit eh. Kasi dahil makipag-partake ng communion, yun ang prepared. Yung talagang fit. Ang communion, hindi invite lahat. Hindi, ang communion, sasabataan na ka. No. May limit yan. So, fit. Harusing niya, kaya ba't hindi na naintindihan. Mukhang nakapasok lang bigla, tapos kukuha. Hindi sa binigyan, okay lang yung nagbibigay. Hindi ko alam. Hindi mga nagbibigay. Tapos ako nilapitan, sabi, sure, di po ako binigyan ng merienda. Bala na, merienda yan. Dugo, rugo merienda yan. Merienda yan. Merong ibig sabihin yan. Okay. Yan. Ito ang unang gusto kong ilatag sa inyo. Who ordained the Lord's Supper? Sino ang nag-utos dito? Well, malinaw naman yung sabi niya po sa Pablo, tinanggap ko mula sa Panginoon, ibibigay ko naman. Kaya utos yan. Kaya kayo utusan mag-partake. Hindi rin ito iniutos ng sino man. Even kahit si Pablo, hindi galing sa kanya yung authority na inuutosan niya. Nagawin nyo ang bagay nito. Ang nag-utos niyan, ayon sa Bible, directly, yung authority, si Jesus. Now, sino ang inuutosan ni Jesus Christ? Hindi lahat ng tao, kundi yun lamang tinubos. Yung mga nag-profess ng faith, nakipag-isa kay Jesus Christ, nilinaw ko sa inyo, ngayon ka ba nagsising kasalanan, ngayon ka pupunta rin. Ngayon ka nagsising kasalanan, nung ngayon may tinggap yung Kristo. Nung self-righteous kang tao, nung matulid ka kayong sarili mo, nung ngayon ka ba nagsisi, ngayon ka pwede ka. Okay? Ang lumalapit lang dyan, yung mga tao may utang sa Diyos na hindi kayang bayaran. At ang Diyos namuha ng paraan. Kung makabayad ka ng utang sa Diyos, pamirataan ng kaya. Salpantayan. Now, nang tinggap mo yung ganun, kaya mo, sige, yan doon, gawin mo yan. Pero kung hindi ka pa kasi ang issue dyan, sin, mamaya, i-explain ko sa inyo. Yan ay, para sa akin, yan talagang pagkain. Talagang celebration. Kaya kung nililinaw sa inyo. Now, sino nag-utos niyan? Hindi si Paul. Alam niyo ba, merong mga Kristiyano, hindi nagpapartake niyan. They profess Christian sila. Sabihan kayo, folks. Sabihan kayo, brethren. The first sign na yung tao, Kristiyano yun, susunod niya. Anumang sabihan. The first sign of a follower ng Jesus Christ, he obeys his Lord. He believes his Lord. Ngayon, utos ba yan? Sabi, Christ mismo salita, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ano yung once a month, once a week, once a day, once a year. Iba-iba yung kanilang schedule dyan eh. Pero pag alam mo na merong communion, hanggat maaari, kung di lang emergency, Diyos, mag-attend kang gawain. May neglect yan. Nung alam mo rin, yung kadahilan ng emergency, alam mo, first Sunday ngayon, meron kaming communion. Gano'n ang Christian. Meron kaming communion service. Kasamahan ko yung mga kapatid ko, mag-iisa kami mga pilubos, magpipista kami, magpapasalamat kami sa Diyos. Magpapatay kami ng communion. Pero yung ginagawa ng iba, kahit communion, alam naman mabayad na dahil kaya absent lang. Nineglect din. Ano yun? Paglabag yun sa utos ni Jesus Christ. Do this as often as you can. Do this in remembrance. So yung utos, galing kay Jesus Christ. Inulit ko. Pag sinabi ni Jesus Christ ang isang bagay, utos siya. Period na yun. Wala nang debate ka rin. At ingmeto nga Kristiyano,
para masabi mo, tutukiya kang Christ, ano naman sabihan ng ginuna, tukiya na. At yan, utos na yan. So, ano ba ang schedule ng ating communion service? Once a month. So, tatandaan mo yun. Nung ka masakit, nung alang kadahilanan, nung neglect mo, nung matamad ka mo, ba yung gagawin? Kasi direktang lalabagan na yung utos na Ninggino. Ano sinabi na Ninggino? Bakit tinatawag niyo ako ng Panginoon? Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon kung hindi niyo ginagawa ang utos ko? At sabi ng Panginoon, very arresting ito, matindi ito. That everyone, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi yun lamang gumagawa sa kalooban ng aking Ama. Christ, nung may burindok yan, nakatukyan. Lima, may burindok yan ni Christ. Sigurado, nakatukyan. Ikan tuki kaya. He is Lord. Ang gaking mataya ka, ang gaking munta ka yung piano, et sunod ka kay Jesus. Sabaga siya ay Panginoon. Naintindihan niyo ako ngayon. Sinasabi ko, na bakit natin gagawin ito? Utos yan. Explicitly. Christ speaks explicitly. Pero yun sabihin dito, alang agam-agam. Sinasabi niya, do this in remembrance of me. Yan. Ito yung pangalawa. Why was the Lord's Supper ordained? Okay. Bakit ang banal na hapunan iniutos? Anong meaning nito? Tatandaan nyo, mumutos yung ganung alang kabaldugan. Ating meaning yan. Okay? Sabi ko, wala na si Jesus Christ dito physically, pero narito siya sa sacrament. Patang mapabaptize kayo kanda naman, si Christ ka rin. Nung ating kayong faith. Patang mag-communion tama, si Christ ka. Well, papagkamalan, yung Catholic. Yung mga Catholic, sinasabi nila, yung mismong katawan, si Christ yan. Yung katas, yung dugo. Hindi ko sinasabi, yung symbol yan eh. Sinasabi lang, spiritually present si Christ, meron kang relasyon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi magdadala sa atin sa langit yung salitang Lord, Lord. Very pious yun. Kung may relasyon ka sa Panginoon, susunod ka kayo. Kasi nung wala ka relasyon kaya, talagang tugi kayo. Pero sasabihin mo, Lord, 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 just go, just go, just go. Panginoon ko, Panginoon ko. Hanggang nung ka lang. Pero pag may relasyon ka sa Panginoon, you will obey Him. Hindi ko sinasabing perfect tayo. Pero ang isang naging Kristiyano, tatandaan nyo, ay umuunlad siya sa kanyang relasyon. Relasyon kay Diyos. Hindi nyo ko ba? In kay Diyos po relasyon. Not perfection, but relationship. So makikita mo, boy, may buhay, mayroong pag-unlad sa buhay nating lahat. So ingat kayo doon sa salitang Lord, 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 Ingino, Ingino, Ingino. Pwede you call me Lord. Bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon? Hindi ako sinusunod. So that's why may kahalagay yung Bible pinbiyata mo. Hindi magagawa salita ng gano'n. Ngayon, bakit ibinigay, iniutos sa atin ang banal na hapunan? Nakilan tayong 26. (11:26) ng 1 Corinthians. Okay. Ito yun. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon
hanggang sa dumating siya. Bakit ang banal na hapunan ay iniutos ng Panginoon? Anong meaning dito? Anong ibig sabihin dito? Pero sabihin ko sa inyo, malinaw, nandito. Inaalala natin ang banal na hapunan, ginugunita natin ang kanyang ama. Yan. To commemorate Christ's death. Please, salwan niyo yung ibig sabihin. Importante yun. Sa lahat ng ginawa ni Jesucristo dito sa mundong ito, lahat ng kanyang ministry, kanyang kapanganakan, yung kanyang buhay, yung kanyang pagtuturo, yung kanyang himala, higit sa lahat, wala dito ang pwedeng pumantay sa kanyang kamatayan. Mahalaga yung kanyang buhay, ang kanyang kapanganakan, ang kanyang pagtuturo, mahalaga yun, yung kanyang teaching, yung kanyang doctrines, mahalaga yung kanyang miracles, pero walang higit na mahalaga sa kanyang kamatayan. Bakit? Kasi yun ang nagligtas sa atin. At sasabihin ko sa inyo kung bakit ay naligtas. That's why, Apostle Pablo, ano sabi niya sa kanya sinasabi? 1 Corinthians 2:2. I decided to know nothing among you except Him who is crucified. Wala akong gustong makilala sa gitna ninyo, maliban kay Kristo, pinako sa krus. Sa lahat ng ginagawa, akit sentro, something na rin kilatamo krus. Lakome yan, ala naman meaning yung gagawang tao. Symbolically speaking, lakome yan, yung cross. Lahat ng galaw natin, subordinate din, nakapailalim dyan. Lahat ng galaw natin. Ganyan ka-importante ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Alam nyo ba, dito sa mundong ito, daw ang trabaho ni Jesucristo, especially His crucifixion, in His resurrection, is the climax of history. Guri ko sabihin ng tiniya po. Kristo, in kasaysayan niya ito, kaya itong iti, in kayang kamatayan, o in kayang pangasumlimebe, iyang rurok na ning kasaysayan. Nagyawa na ng Diyos. Bakit? Kasi dito isinagawa ng Panginoon ang pagliligtas niya sa tao. Titignan niyo kung gaano kakaiba si Kristo. Paano niyo inaalala ang inyong mga mahal sa buhay? Di ba nung sila'y nabubuhay, hindi nung sila'y namatay. Di ba may tatang ko, kaya kanyang matay, yung magdeyo. Nung kasama ko siya, nung nasa bahay siya, nung nagsasalita siya, nung tinuturuan kami, nung pinapakain kami. Yung mahal sa buhay, inaalala natin nung sila'y buhay. Hindi, makalungkot din yung kamatayan Patang matayin tao. Patang aga na kami, malungkot ka. Ang Christ baliktad. Ang ipinapaalala niya sa iyo, ang kanyang death, hindi yung kanyang life. Ang kanyang death. Do this in remembrance. Pag inaalala natin si Christ, hindi natin inaalala lamang yung ipinanganak siya, teaching siya, yung mga tunay, inaalala natin. Hindi siya ulit ko, iba yung inaalala mo yung mahal mo sa buhay, yung kasama mo siya. Ang Christ, ang gusto niyang alalahanin mo, very solemn rite, a very solemn Christian service. Yung bagay na ito. So, bakit in-ordain yung Lord's Supper? Well, ang sentro nito ay ang kanyang kamatayan. Nung si Kristo yung namatay sa atin, sa ating lahat. So, imuri mo sabihin kanyang pastor, it's supposed to be, naganakan tayong kamatayan ng Kristo, celebration. Yes. Hindi yung kanyang buhay, inuulit ko. Hindi yung kanyang kamatayan. Pag naalala ko si Kristo, although nasa Bible yung kanyang buhay, yung kanyang tuwa, yung kanyang himala, pero higit kong naalala kung sino ba yung sa krus. Hindi niya ba lang yung sinabi niya?
nung gabing ipagkanura. At the same time, bakit yung banal na hapunan, umaga? Di ba dapat gabi yan? Banal na hapunan, supper eh. At di kayo may idea? At bakit gagawan tayo, Aldo? Gabi nun eh. Of course, hindi na mahalaga yung gabi nun, araw. Ang mahalaga yung spiritual meaning. Ito. Kasi balang namamali tayo. Lord Supper, banal na hapunan. Hapunan, eh, umaga ngayon. Di banal na umaga? Ako, dahil naintindihan ko, ang right na ito, ang communion service na ito. Yan. Tingnan natin ang isa pang mahalagang bagay na sinasabi ng Bible. Kung bubuksan ko sa inyo ang 1 Corinthians chapter 15. Okay. Pagki na lang ito. Naway makalagdag sa inyong pagkaunawa. Okay. Kung babasahin natin. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Note that word, magandang balita. Nandiyan ba? Nandiyan po siya. Okay. Okay. Note that word, magandang balita. Okay? Magandang balita means yung good news or the saving gospel of Jesus Christ. And good news talaga yan. Okay? Now, ang good news, tingnan po ninyo, okay, ang Kristiyano ay isang tao na meron tinanggap sa kanyang buhay. Okay? Alam na alam ko na tinanggap ko ang Panginoon. Tinanggap ko ang Ebanghelyo, tinanggap ko pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Tinanggap ko yon. Okay? Ngayon, kapag tinanggap nyo ang Ebanghelyo, ang sabi dyan, ating kang talakad. Kanyang-kanyan. Kabalahan mo. Alanganin ka. Hindi. Kapag tinanggap mo ang gospel, tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo ang mabuting balita, meron kang tayo, meron kang tindig, meron kang tikas, kasi gospel ang pinag-uusapan yan, ang Diyos ang pinag-uusapan yan. Hindi dapat pinag-aalinlangan ng Diyos. Hindi dapat ng Diyos talagang nag-aalinlangan ka sa Kanya. Pag sinabi mo Diyos, talagang paniwalaan mo siya. At pinaniwalaan mo, dapat may ginawa talaga, may binigay ang Diyos sa'yo. Hindi ko alam kung Christian ako. Hindi ganun eh. Hindi ganun. Alam mo, pag tinanggap mo ang gospel, alam mo bakit? May kapangyarihan talaga ang Diyos. Kapag ang Diyos ay tinanggap ng tao, si Kristo, makikita mo yung talagang real transformation, the power of the gospel of Jesus Christ. Makikita mo yung bagong buhay. Hindi na ating argumento kay Betis. Putangan, kaya mga patunayan natin Diyos. Sabi ko kayang preaching ko. Kung patunayan natin Diyos, bakit kayong Diyos? Of course, ali. Yung mga gawa ito, patunayan ko natin Diyos. Yung mga gawa ito. Paano gawin yun? Pero ang buhay mo magsasalita. Pag binangga ka ni Kristo, pag dumating sa iyong Ebanghelyo, pag tinanggap mo ang Panginoon, Diyos sa buhay mo, power to. Power.
If any man is in Christ, he's a new one. A new. Kasi yung bagong solid. Okay, tinggip yun yung Ginoo. Tinggip yun yung mga pabalita. Tinggip yun yung gospel. O makalukluk kayo yan. Ahalanganin ko ba? Hindi ba kahit si John the Baptist, nag-alangan siya kay Jesus Christ? Ating kabandatang kalupa mo, anak. Sabihan mo ang John the Baptist mo kanya. Hinigawa niya anak. Si Jesus Christ, tauli na yung mensahe ng Diyos. Nilugod na ng Diyos. Yung mga magligtas na ng Diyos. Pangas ka Jesus Christ, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Fix your eyes upon Jesus. Ito ang magandang balita na tinanggap niyo na inyong pinaninindigan. Itong tinggap na yung tao, Jesus Christ, ilalaban niya talaga. Tumitindig talaga siya, may tayo siya. Alang-alang sa kanyang Panginoon. Bakit? Tinuway? Bakit? Kasi Jesus Christ. Hindi tayo nagsasalita rito ng kwentong kutsero, kwentong magbero, ng theories, speculations, philosophies. No, my friend. Ang pinag-usapan natin dito is solid facts, unmistakable, absolutely, surely facts. Ibig sabihin ng facts, oo nangyari. That is my point. Hindi, gagapot niya, didikdigay kayo eh. Pati isipan yung elemento mo, kanyang-kanyan mo yan. Tingnan cross, mga tao. Hindi, may totoong nangyari. At yung totoong nangyari yun, more than 2,000 years ago, ay nangyari sa puso mo ngayon. Kaya, pag naiintindihan mo talaga ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay, masasamba mo siya sa spirit sa katuluhanan. Yung kakatamong pamagsambag ng Diyos, maging huwad, itong aintindihan tamo, yung gagawan tamo. Mag-praise and worship again, ang manaintindihan ng gagawa, gitara na kang gitara, kaya ang manaintindihan ng ebanghelyo. Preach na kang preach, kaya naman balo. Makaluklukin, hindi mo naintindihan, ano ginawa ng Diyos sa'yo? Anong klaseng worship yun? They worship me in vain. Yung makasulat ha? 15 ng Matthew. So, pag ito, pwede ba maging ritual yan? Pwede yung maging walang kabuluhan. Kapag sumusubo ka at kumakain ka ng hatol sa iyong sarili na hindi mo napakahalaga ng understanding sa isang Christian. Kaya nga sabi ng John 17:17, Father, sanctify them in thy truth. Thy word is truth. Ibig sabihin nun, ang katotohanan ng salita ng Diyos, siya nagpapabanal sa atin. Anong ibig sabihin ng pinapabanal tayo? Ay, naiintindihan mo. Lalago ang isang tao sa kaya na doctrine, practice. Doctrine, practice. Doctrine, practice. Alang sound living mo ka ng sound doctrine. Kailangan malusog, naiintindihan mo ang aral ng Diyos, ang ginawa ng Diyos, tapos yung cooperation mo. Pero, sanctify them thy truth. Ibig sabihin nun, Panginoon, banal mo sa katotohanan sa iyong salita upang maintindihan nila. Kapag naiintindihan mo ang salita ng Diyos, anong tulak nito sa buhay mo? Binabanal ka niya. At ikaw ay natutuwa at nagagalak ka sa ginagawa. Yan nga sabi ko niyang Sunday, physically speaking, ang sabi ko, payatras na kami ako. Dito. Pero spiritually, pasulong. Glory to glory. Yung spiritual ko, pasulong. Of course, yung physical ko, payatras. Wala na akong luwad eh. Wala ka nang ilalabag, pag matanda ka na eh. Hindi ka mag-show. Papalitan ka eh. Edad di mag-edad. Darating-araw, hindi na makatayo yan. Nyari nga, di ba, mag-praise and worship kayo. Aluklukan nyo rin ang manikat. Tayo, kanya ka, hallelujah. Natutumba na yung iba. Yung kaya ba, tayo. Pero yung hindi na kaya, hindi mo pipilitin. Sabi nga yung nagsalita sa amin sa Betis kanina, sige po, yung pwedeng tumayo, tumayo. Yung pwede, tumayo. Kung hindi pwede tumayo, upo. Tanggapan takin church to. Kaya nga daw, yung pastor lang, kaya doon ako papansinan eh. Okay, anong ibuga? Pero, physical to. Pagdating sa spiritual. From strength to strength, from glory to glory.
Parang agilang okay? At pag nangyayari sa yun, nagiging katulad natin si Paul. Kahit matagal na siyang naglilingkod sa Panginoon, I want to know Him more, more, more. Kaya kung muli sabihin na ako, katwa mo ng kasalpan kaya kayo let me grow. Kaya mga karinig, ha? At yung kailangan ka. 30 years na makalukluk at yan, kapag may born again yan eh. Ang ganyan ka pa born again. Ano itong kilala ko? Ano itong kilala ko? Tagal-tagal ng panahon, kasi nga, si Christ, yan ang final speech ng Diyos. Siya na yung Savior, siya na yung eternal life, siya na yung babalik. At sabi ng Bible, uuwi sa kanya lahat ng ito. Kaya kayo masyadong mabalik sa kanyang material. Kaya kayo makikipag-compete kayong material. Yung material, lumipas. Siyempre, material, good yet, pero material mo yan. Kaya garalan, diploma, na ano man, i-achieve mo kaya. Christ, sinabi na, sasabihan kayo. The riches, the righteousness, the wisdom, and the power of God. Sabi ng Bible, huwag ka mabalisa sa lahat ng iyong kinakain, sa lahat ng Jesus, but rather seek ye first His kingdom. So, lagi tuloy ko yung ining solid at sasabihan na mo. Verse 2, nasa pamamagitan nito kayo ay ligtas. Ano yung 1 Corinthians 11? O matatag itong panghahawakan. Malibang kayo sumampalataya na walang kabubuhan. Then verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat. See? Una sa lahat, the chief and foremost. The most important of all. Ibinigay ko sa inyo ang una sa lahat. Nangyari yung mungunang didi at tuturunan ng Bible. At saka niya, ayan o. Akin din tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, siya'y muling binuhay, siya'y nilibing, at sa ikatlong araw, siya'y muling binuhay, ayon sa kasulatan. Now, bakit ko dinidiin ito? Minamahal kong kapatid, sa daigdig na ito, ay nagpakita talaga ang Diyos sa mundo ito. Okay? Now, ano yun? Ito yun, hindi po siya anino, hindi siya hula, hindi siya daigdig na ito, ay merong namatay, merong binurod, merong binuhay na maguli. Gusto ng Bible na patunayan sa atin na si Kristo hindi siya philosophy, hindi siya theories, hindi siya hula, hindi siya hakakang, hindi solid. The gospel is facts. Kaya nga inaalala natin yung totoong nangyari. Now, ano ba yung nangyari? Okay. Paano ba ang ibig sabihin na sinasabi ng Ebanghelyo? Bakit mahalaga ito sa buhay natin? Okay, now, sabi niya, di ba si Kristo, sabi ng Bible. Di ba sinabi ng Bible, dumampot siya ng tinapay? Hindi ba? Ano ba yung monay? Tinapay. Ano ito? Galing natin, no? Hindi na tayo nag-iisip eh. Diba? Kahit ano na lang. Anyway, hindi yun ang message ko. Whether biscuit ito, mahunay. Pero, malinaw, dumampot siya ng tinapay. Di ba? Ngayon, ano sinisimbolo ng tinapay? Sinisimbolo. Katawan nino po. Okay. Dumampot siya ng tinapay. Okay. Sumisimbolo
sa kanyang katawan. Okay? Katuwang na bayubay, katuwang sinaktan, katuwang pinahirapan. Hindi po ba? Okay, now, kumuha siya ng kopa at yung kopa mayroon juice. Saan sumisimbolo yun? Sumisimbolo yun, ayon sa Bible, sumisimbolo yun sa kanyang dugo. So, tinapay yung kanyang katawan, kanyang dugo. Malagwat salita, okay, malagwat salita, yung pupuntalangan ninyo katang pamagarat, Kristo, kuyang nete. Okay, ngayon tanong ko. Christ died for us. Is that the gospel? Si Kristo nete, gospel ita. Ingat kayo yan. Christ died for you. Christ died. Is that the gospel? Ano yung mga po? Christ died. Is that the gospel? That's why. Ay, importante sabihin ko. Is that the gospel? Christ died. Siya namatay. Anong gospel doon? Nung si Kristo mete, anong ebanghelyo ka rin? Ala! Ayun yung gospel. Christ died for our sins. Yun ang gospel. Yun ang nagdidigtas. Si Kristo yung namatay sa ating kasalanan. Ibig sabihin nito, pag nakikita niyo yung tinapay, sabi niya, ito yung aking katawan. Alalahanin niyo ko. Kaya, sumubo ko po ta kanini, gaganakan gay, gino ko, more than 2,000 years ago, yung kayandaya, inalay niya. Kung si Kristo namatay lang, hindi gospel yun. Kahit si Jose Rizal namatay, Socrates namatay, Alexander Duli, kahit sinong leader, kahit sino sa atin pwedeng mamatay. Anong gospel doon? My friend, si Christ, may ito yung kinatang kasalanan. Why? Why? Ano ba yun? Kasi medyo kakaba kayong time ko ba? Kaya mo nga intindihan. In cross, the cross was designed for the removal of sin. In cross, dinisign ng Diyos para tanggalan na ang kasalanan. Kaya yung punto. Ngayon, makasalanan tamo. Yes. Problema yan. Virus yan. Imbuntok mo hanggang talampakan. Makasalanan tamo. Eh, sakit yan, kaya tao. Ngayon, ikutan ko. Paano ko gagaling sa iyong kasalanan? Alam, aliwang bagay ang ginamit ng Diyos para yung kasalanan mo mayos. Kagyang magpenitensya ka, kagyang pututan mo yung punto mo, gawan mo nga hanggang mayak, magpakatino ka, gawan mo nga hanggang masanding, hindi kang sino yung mga soul. You cannot. Ing kasalanan ng tao, ing relasyon ng Diyos, walang pwedeng manggamot yan, kundi lang ang Panginoon, ang dugo ni Kristo. Kaya nga inaalala natin ito, itong sakit ko, at kung kaya ito hindi ko sabihin na, incurable yung sakit ko, hindi na ako gagaling sa akin, mamatay ako hanggang sa impyerno Alam mo, mabigat nito pag ang isang tao hindi napatawad yung kanyang kasalanan. Kamatay na, judgment. Balaga yung kaliwan tao. Alin matay na, matatangan matay ka. Ano yung problema? Judgment. Hindi ka ba naniniwala doon? Hindi lang yung mamatay ka. Piso, okay lang yung mamatay. Kaya pagkamatay mo, judgment. Anong ibig sabihin nun? Panginoon, hindi mo na masyadong makasalanan. Konti lang yung kasalanan ko. What do you do? Anong gawin mo sa kasalanan mo sa harapan ng Diyos? Sabi, kutang ko kayo. Ako naman po yung masyadong makasalanan. Makasalanan ko naman, pero bagyan mo. Hindi kutang ko kayo. Kaya anong gagawin mo sa harapan ng Diyos sa iyong kasalanan? Ang gagawin mo? Siguro naman, karing kami takutan kahit ng salitang, siguro naman, Diyos, lugod niya, panggapanak, karing kami takutan. Ibinigay ng Panginoon ang tagapagligtas. Without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Without the shedding of the blood.
Kung hindi sa kanyang dugo, hindi gagaling ang tao. Yung kasalanan yung akin to. Akit yung kasalanan, mas lobo yung lang yung gadget. Ano makikita mo dyan? Hindi ba high-tech tayo? Pero hindi makikita mo ang lantarang kasalanan na makikita natin sa balita. Gagaling ba yung Malacanang? Gagaling ba yung gobyerno? Gagaling ba yung eskwelahan? Gagaling ba ang mga lipunan, ang mga bahay kung hindi sa dugo ni Kristo Jesus? Alalang lunas din. Kaya bakit yung politiko mo? Akin yung gobyerno. Hindi nyo makita yung institusyon. Lahat yan ay evil. At ang tayong disenyo ng Diyos lamang ay ang dugo ng Panginoon. Sa bahay nyo. Ano sa palagay nyo ang lunas ng Panginoon? Nais mo bang maibsan ng pasan? Makapangyarihan ng dugo. Dugo lamang ni Kristong Banal, panghugas sa kasalanan. Naalala ko nung bago akong Kristiyano, ito isang natutuwang kong awitin. Kinakanta natin dito. He paid the debt he did not owe. I owed the debt I could not pay. Alam mo ito? I needed. Maraming problema na mo at hintang-utang ng Diyos. Taging bayaran. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, ibinigay niya. Kristo, hindi na sabihin kayang katawan na bayubay, pinresinta niya ang kanyang sarili. Siya ang sinaktan ng Diyos. That God's wrath, ang poot ng Diyos, ay nangangailangan ng kabayaran. Kaya nga namatay si Kristo. Ba't namatay si Kristo? Binayaran niya ang ating sin. Upang tayo mapalaya sa harapan ng Diyos. Ngayon, si Kristo, pag si Kristo ay tinanggap natin at ang kanyang dugo, ano mangyayari sa atin? Lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan at sa lahat ng ating kalikuan. Yan ang ibig sabihin ng kunya. Pagpunta ko dito, hawak ko itong tinapin ito, ang ibig sabihin yan, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo, hindi ako karapat-dapat, pero hinugasan mo ko, binayaran mo yung utang ko sa Diyos, at pinalayaan mo ko sa aking kasalanan. Tingnan niyo si Rose. Maganda ba? Kaya ko sabihin, gwapo. Maganda ba? Naintindihan niyo ba ako? Ang Kristiyano, gwapa yan. Kasi hindi pa na. Yung beauty na ng church. Yung beauty na ng church, talagang masaling yung building na. Hindi, ang beauty ng church, ang church ay nahugasan ng kasalanan sa pamagitan ng dugo ng Kristo. Maganda ba lalaki yung si Bong? Lahat ng Kristiyanong hinugasan at tinubos ng kanyang dugo. Yan ang kanilang beauty. Ala, numakit ka naman, makasalanan ko. Ala, numakit lang yung church, hindi, tayo mag-perfect. Pero isang bagay na nagpapatingkad, nagpapaganda sa iglesia. Praise, hallelujah, 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 to the Lamb, hallelujah, give you glory, the Lamb of God. Bakit yung church sa hindi? Sabi na masaling yun. You know why? Jesus Christ. Dugo naman, dugo. Nung kaniga yung iglesia, pakamalan niya gagawan chip dugo yung iglesia. Datang ko kayang time. Bisawab-sawab, kabang ba kanya? Mag-ready kayo na ano man yung gawain, luburan yung gawain, kasi ibig sabihin ng Jesus Christ. That's the point. I mean, beauty na rin church, may patawad siya kayang kasalanan. Ako, mas naling lalaki. Pero waling hindi patawad na yung kasalanan, banaya ako. Yan, wala naman kayo. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. The beauty, ano bang bagay na tinubos ng kanyang dugo? Malaya yun. Dahil kay Jesus Christ. So, magpapartik ako, Panginoon, hindi ako karapat-dapat, pero dahil sa ikaw, dinamatay para sa aking kasalanan. Ako'y nagkaroon ng bagong buhay at nailapit ako sa... Let's pray. Kapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Hindi mo pinagkaitan yung sarili, anak. Naamin po namin, hindi po kami karapat-dapat. Laki ng utang namin sa iyo.
namin kami mga makasalanan at walang gamot sa aming kasalanan. Ano man ang gawin namin, hindi kami lilinis. Hindi kami, Panginoon, lalaya. Lahat kami alipin ng kasamaan. Lahat kami sawing palad. Lahat kami pa'y walang hiya sa iyong harapan. Wretched. Yan ang sabi ng Bible, depraved. Pero dahil sa dugo ni Kristo, ang pinantubos mo sa amin ay mahal. Kaya kami naging saserdote ng Diyos na pwedeng maglingkod sa inyo. Muli namin alalahanin ng iyong iniutos, Panginoon, kung paano ibinigay ang iyong sarili para sa aming kasalanan. Sa oras na ito, hindi namin inaalala ang iyong buhay lamang. Hindi inaalala namin kung paano ka namatay. Namatay ka para sa aming kasalanan. Papasalamat kami sa inyo dahil kahit kami hindi karapat-dapat, hindi mo kami iniwan. Gumawa ka ng paraan upang kaming lahat ay makakilala sa iyo sa pamagitan ng ginawa ni Kristo Jesus. Alalahanin po namin, Panginoon, ang aming tinanggap ay solid, substantial, unmistakable, absolutely sure fact, the gospel, na dapat kami tumindig. Dapat namin pahalagahan ang pinantubos mo sa amin ay mahal. Itulak mo ang aming buhay, itumbas mo ang aming buhay, sabang doon mo kami lumakad, dapat. Ayon sa pagkatawag mo sa amin. Alalahanin namin ang kagandahan ng iyong iglesia, hindi sa anyo, kundi kami napatawad sa aming mga kasalanan. All the glory and all the honor belongs to you eternally. Father, this we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen.